Hello everyone. I'm Shane Alexander Laong from the University of Santo Tomas, and I am nominating Miss Mena Angela Oliveros for the Educators category. So let me introduce to you my colleague. So si Miss Mena Angela Oliveros po or Miss Menji, no, as we fondly call her. Siya po ay isang Filipino teacher and learning area lead, no, for the USC Senior High School. So aside from teaching grade 11 students, siya rin po ay uh, isa sa mga nangunguna sa uh, paggabay sa kanyang mga kapwa guro sa Filipino sa paggawa ng mga learning materials tulad ng mga e-learning courses or yung kanilang mga slide and video presentations, assessments, no, among other things. So aside from her tasks sa Filipino department sa senior high school, siya rin po ay isa sa mga e-learning specialists na uh, katuwang po ng senior high school at ng EdTech Center sa paggabay sa mga guro sa paggamit ng mga iba't ibang technologies, no, na nakakatulong sa teaching and learning. So siya po ay na-assign na e-learning specialist for senior high school, pero yung kanyang role bilang isang e-learning specialist, ito po ay nagsaserve, no, sa entire faculty ng buong university. So maliban po doon, siya rin po ay trainer for English and Filipino language immersion programs for foreign missionaries, and recently siya rin po ay isang Google certified educator. So ano po ba yung mga challenges na na-encounter ng ating nominee, no, when teaching? So sa aming mga kwentuhan at sa aming mga sharing, nabanggit niya yung mga struggles na kanyang pinagdaanan sa panahon ng pandemya. So kasama na doon yung pagkakaroon ng limited connection, lalo na kapag may mga bagyo, no, na nagiging major source ng interruption sa kanyang mga online classes. So dumating sa point na ah, nagkaklase siya na naka-charge yung kanyang device, tapos kandila na lang yung ginagamit niya na source of light, no, para makapag-deliver pa rin siya ng kanyang klase. Tapos maliban doon, syempre dahil nga sa may mga instances ng brownout or limited connections, no? So gumamit siya ng mga ibang workarounds para masigurado niya na makakapagpatuloy pa rin yung pagde-deliver niya ng lessons niya. So gumamit siya ng mga iba't ibang video recordings ng kanyang lecture. Meron siyang mga ginamit na mga gamified tools, no, para gawing mas exciting yung pagtuturo ng Filipino. So maliban po doon sa mga challenges ng pandemic, syempre yung Filipino bilang isang subject, no, it might be difficult for some to really appreciate, no, the Filipino as a subject, no. So yung kanyang efforts to really make it relevant for the young students of today, it's something that's very admirable. So, paano niya in-overcome yung mga challenges na yon? So, gumamit siya ng teknolohiya, no, para nga makapagpatuloy na mai-deliver yung mga lessons. Gumamit siya ng mga mas interesting na approach para mas mahikayat ang mga estudyante na mahalin yung subject, and at the same time ito ay nai-present sa kanila sa pamamaraang na-appreciate, no, ng particular age group na ito. So si Miss Menji po, no, sa kanyang mga efforts, marami po siyang mga naging recognitions. Of course, aside from being uh, a member of the senior high school, nagawaran po siya bilang isang outstanding teacher, outstanding e-learning specialist, at syempre yung kanyang recognition sa kanyang mga sharing, sa kanyang mga experiences at sa mga researches na ginawa niya. So yung technology, no, nagamit niya po ito sa pamamaraan na nagawa niyang mas makapag-reach out sa mga estudyante regardless of the time, the distance, no, and their level of preferences. Yung technology yung naging gabay or naging daan, no, para magawa niyang pa-appreciate sa mga ito ang kahalagahan ng pag-aaral ng Filipino. So yun lamang po. Maraming salamat sa lahat.